Hi everyone! Ito nga po pala yung order ko papuntang Pangasinan. So first time kong magkaroon ng order sa malayo. So feeling ko worth it talaga siyang i-vlog para alam ko kung paano siya napunta doon, kung ano yung story. Kasi one time nag-scroll ako sa gallery ko tapos may nakita akong nagawa ko tapos hindi ko na maalala kung kailan yun in-order at saka kung sino yung umorder at saka kung saan yun pinadeliver. So isip-isip ko kailangan siguro lahat ng mga ginagawa ko dapat may record, ma-document kung paano at kanino yon na order na yon. So ito naman bininag ko talaga siya kasi feeling ko talaga kailangan kasi matindi yung pagdadaanan nito kasi first time ko nga makatanggap ng order papunta sa malayo. Tapos gusto ko lang din siyang i-try para magkaroon ako ng idea kung ano bang gagawin ko, anong feeling na magkaroon ng order sa malayo, ano yung kailangang i-prepare, kung ano yung magiging result kapag pinadeliver na, kung maayos pa ba kasi malayo siya so aabutin siya ng this time hindi ko pa alam kung aabutin ng 1 or hanggang 3 days kasi Pangasinan siya, in North Caloocan lang ako. So ito, trinay ko talaga siya. Tapos nung naghanap ako ng karton na kasya sa kanya, mahaba-haba na yung nilakad ko para makahanap, wala talaga. So iniisip ko mag-DIY na lang ako para magkaroon talaga ng karton na fit siya kasi hindi naman talaga siya pwedeng mayupi kasi bouquet yan tapos malayo pa, tsaka kailangan siya safety yung pagkakalagay hanggang sa pagdating doon para naman hindi sayang yung binayaran ng client natin, diba? At saka satisfied since nung nag-inquire siya tapos sinabi ko na malayo ako, wala naman talaga siya, hindi siya nagdalawang isip na mag-payment na malayo pa yun, mga parang halos 3 weeks bago pa yung event, 3 or 1 month, mga ganun, basta malayo pa siya bago yung event. So ako, ginawa ko talaga yung best ko dito. So masasabi ko talaga, pag nagpapadeliver pala sa malayo, hindi pala basta-basta, hindi biro yung pagdadaanan mo kasi magdi-DIY ka ng box, gagawa ka ng paraan para magiging safe yung pagdating dito. So sa mga crafters siguro na gusto magpapadeliver, ganito yung mangyayari talaga, kailangan magkakaroon ka ng box. Alam ko meron mga tinda na box na kasya dun, may mga dimension na maganda talaga. Pero ito kasi, hindi ko na naisip na bumili pa nun kasi ang expenses, 'di ba? Kasi ang binabayaran lang naman talaga niya bouquet. So ito nga, basta mura lang talaga to. Parang para sa experience lang, parang ginastusan ko yung sarili ko para magkaroon ng experience at saka kung paano talaga dadating doon, kung okay lang ba at saka kung magkano yung babayaran sa ganito kalaking box. So habang nag-uusap pala kami ng client nito, na nag-ask siya kung magkano yung babayaran sa shipping fee. Since wala pa akong idea sa gaano kalaki, parang inaano ko na lang na ganito kalaki, ganito kabigat. So, nag-fill out ako ng form doon sa GNT app kasi meron naman na ako. Tapos, doon ko nalaman na 195 pala ang shipping fee nito. Shoulder ng buyer yung shipping fee at okay naman sa kanya na 195 yung shipping kahit maliit lang yung order niya. So, nag-proceed na kami dun sa order niya, sa mga details, ganyan. And then, sa part ng vlog na to, gumagawa na ako ng tali sa kanya na ribbon. Tapos, binutasan ko sa bottom part ng box. Tapos ayan, nakita niyo, pinapaano ko dun sa kabila para magkaroon lang ng tali, matatali yung bouquet para kung sakaling hindi natin maiwasan, 'di ba, sa JNT, sa mga kung paano nila i-handle, hindi natin maiwasan yung ganun. Kaya kailangan yung magpapadala, tayo mga seller, tayo yung magsisecure talaga ng ating mga ipapadala. Mas okay na yung tayo yung magsisecure ng ating pinapadala kaysa iasa natin sa courier na hindi naman natin alam kung paano talaga na i-handle nila yung mga boxes natin, mga parcels natin. So ito, gumagawa ako ng parang ganyan, hindi ko alam kung anong tawag dyan, basta para lang yan siya, just in case patungan, sure naman talaga yung napapatungan, hindi natin kasi alam kung mas mabigat pa yung ipapatong sa kanya. So sure tayo na hindi siya malulundo at hindi matatouch, hindi masisira yung bouquet na nailagay natin dun sa ilalim. Tapos ito, parang sinild ko na to this time, sinild ko na siya ng duct tape pa nga tong gamit ko dito. Matibay talaga para sure talaga na hindi siya basta-basta masisira pagdating sa Pangasinan kasi ang layo.
Tapos ito na nga, nilabas ko na siya sa gate, mga 10 na to, 11. Tapos naglakad na lang ako para walang ibang extra expenses para sa tricycle. And then malapit lang naman, so ito na nga ako. Kaso nga lang sabi ni sir, kailangan daw na nakarap ng black. So kailangan ko maghanap ng trash bag, kahit naman daw trash bag, basta kasya yung ating box. So nakahanap din naman ako kaagad. So bumalik na din ako dun sa JNT. Pagdating ko, tumulong na ako nagbalot ng para matapos agad. So ito bubble wrap, free lang to, binigay lang ni sir. And then, ito na nga, okay na. Pinagsuran ko na lang yung resibo, tapos sinend ko kay ma'am. Tapos, after one day, nag-chat siya. Ayan na, na-receive niya. Sabi ko, ang bilis. Tapos, nagpasa siya ng video. Okay na daw. Ayan, ang ganda daw. At sobrang happy naman ako kasi safe yung bouquet. So, until next time. Love, love.